Mga idol, simula nga po nang makarecover si Anthony Davis sa kanyang natamong injury nitong nagdaang buwan, mukhang umiingay at bumuboses na naman nga ito. In fact, sinabi nito noong nakaraan gamit ang kasalukuyang lineup kakayanin ng team na manalo ng 40 plus games next season at makaakyat sa itaas ng Eastern Conference at makapasok sa playoffs ng East. Hindi na rin naman sila katulad pa nitong nagdaang taon dahil meron na rin naman silang sapat na talento para mag-compete. Bukod dyan, matapang nitong sinabi sa media, asahan na nga ninyo na maglalaro siya sa Washington Wizards ng 82 games. Ibig sabihin, wala nga siyang palalampasin ni isa mang laro. Kumpara nitong nagdaang taon, mas healthy ngayon ang kanyang katawan, mas malaki ang tiwala na maiwasang magtamo ng injury. Pero sa kabila ng sinabing ito ni Davis, marami pa ring mga fans ang duda, gayong isa rin naman itong player na prone to injury na kailangang ingatan ng Washington Wizards para makaakyat sila sa standings. Samantala, makalipas ang ilang araw na pananahimik ng Los Angeles Lakers sa free agency, gumalaw ngang muli ang kanilang lineup sa pagkuha nila sa matagal ng target na si Matisse Thybulle na pinapirma ng team ng 1-year, $3.3 million contract. Dahil sa ginawang ito ng team, ngayong araw umabot na sa 16 players ang merong regular contract sa lineup, meaning nare-require sila ng NBA na magbawas ng players sa susunod na araw bago pa magsimula ang season. It's either sa buyout o pag-trade, basta't mapababa lamang nila sa 15 player ang lineup. At isa sa mga pinag-iisipan nilang gawin dito ang pag-trade kina Jared Vanderbilt, Jake LaRavia at isang 2032 pick swap papunta sa Dallas Mavericks para lamang makuha dito ng dating kakampi ni Luka Doncic na si PJ Washington na isa sa mga hinihinging superstar ngayon. Pero kung titignan natin, napakagandang pick ang pagkuha nila kay Matisse Thybulle dahil isa nga itong defender na mahusay at maaasahan. Sa kabilang banda, naka-all-in ngayon ang Houston Rockets sa darating na bagong season matapos nilang ayusin ang lineup sa pagkuha ng legit na scorer na sina Bogdan Bogdanovic, isang legit na 3-and-D player na si Marcus Smart na inaasahang makakatulong sa team na mag-compete sa championship. Ang dalawang ito ang kulang sa lineup dahil sa tuwing nawawala si Kevin Durant, nawawala ng direksyon ng opensa. Kaya kumpara last year, malaki ang tiwala ng front office, kakayanin nilang umabot sa NBA Finals. Ang problema lamang, mukhang isang player sa kanilang team ang hindi pa rin kumbinsido. Ito si Alperen Sengun na meron nga pong request sa management. Ayon sa kanya, kung sakali man nga pong pumalpak na naman ang kanilang kampanya next season, dapat nga daw gumawa sila ng malaking pagbabago sa lineup. Ito na nga ang huling tsansa ng team na patunayan ng kanilang sarili, at kapag hindi na naman sila nagtagumpay, tanggalin at i-trade na nga ng kanilang team ang karapihan sa kanilang mga key player.